Hello, what's up mga kamani magnet? Naririto na naman tayo para sa 13 malas sa hagdanan mo. Alamin natin ang mga malas sa hagdanan mo at dapat ang mga bagay na to ay maiwasan mo para hindi ka malasin sa buhay mo. Ang una sa listahan ay ang paglalagay ng CR o elemento ng tubig sa ilalim ng hagdan. Ang elemento ng tubig sa ilalim ng hagdanan ay nagkukos ng pagkaubos ng kaperahan. Ang tubig ay pera. Kapag ito ay napangingibabawan ng hagdanan, mapangingibabawan ka ng mga problema at maraming pagsubok sa buhay na magiging dahilan para ang pera mo sa anumang uri o paraan ay mauubos ang mga yan. Kaya't mas mainam na kahit matipid sa espasyo ang paglalagay ng hagdanan sa CR ay huwag mo na itong gagawin pa. Isa pang bagay na dapat mong iiwasan ay ang hagdanan na direktang nakatapat sa anumang kurba o anumang kurba ng mga bahay sa iyong kusina o kahit sa dining area. Ang mga pakurba o alon-alon na bagay ay maaari ding makapagdulot ng block sa pagpasok ng positibong enerhiya. Ang positibong enerhiya na dapat ay papasok sa tahanan ay hindi na magtutuloy na. Magiging maalon ang buhay kung saan samot-saring problema ang darating din sa iyong buhay. Kung ang hagdanan mo ay talagang peligroso o maraming peligro o problema, maglagay ka lamang ng asin sa ibabaw niyan o sa huling landing ng hagdanan. Ang asin kasi ay nagpapatanggal ng negatibong enerhiya. Isang basong tubig na may asin sa huling landing ng hagdanan ay makakatulong upang masagap nito ang lahat ng negatibong enerhiyang meron sa iyong tahanan. Kaya naman kung ang negatibong enerhiya ay nasa iyong buhay at nasa iyong tahanan, mas mainam itong gawin para ang negatibong enerhiya na yan ay mablock, makontrol o matanggal sa iyong tahanan at nang hindi ka malasin sa buhay. Ang the best na paraan ng paglalagay sa ilalim ng hagdanan ay pwede kang maglagay ng cabinet basta't wag lang anumang uri ng elemento ng tubig. Ang cabinet ay pwede na nasa ilalim ng hagdanan basta't ito'y organisado, maayos ang pagkakalagay. Kahit kasi cabinet pa ang ilagay mo dyan, kung hindi mo naman inaayos at nililinis ang bagay na yan, maaari pa rin ito makapagdulot sa iyo ng kamalasan. Kaya't ang bagay na yan ay mas mainam na iwasan kung marumi naman. Dapat ito ay maayos at palaging malinis para sa ganon makaka-attract pa rin ito ng positibong enerhiya na papasok sa iyong tahanan. Mas mainam na ganito ang gawin mo para ang bagay na yan ay makontrol mo. Ang mga sapot ng gagamba, lalo na kung ito ay nakalagay sa hagdanan at magbablock sa entry, ay maaari ding makapagdulot ng kamalasan. Ang sapot ng gagamba ay isang bagay na sinasabing negatibong enerhiya. Kaya naman hindi dapat na may sapot ng gagamba lalo na sa daanan ng hagdanan. Mas mainam na ang bagay na to ay iwasan para makaiwas ka sa samot-saring balakid sa buhay, samot-saring problema at samot-saring sakit ng ulo, maaaring idulot sa iyo ng ganitong klaseng setup ng kabahayan. Mas mainam na iwasan para maiwasan mo rin ang kamalasan at ang pumasok sa ating buhay ay walang iba kundi kaswertehan. Siyempre, tatandaan mo rin na kung meron kang hagdanan, bibilangin mo ang bawat landing niyan. Mas mainam na kung ang iyong hagdanan ay nagtatapos sa oro. Ang oro kasi ang ibig sabihin ay kayamanan, swerte o kaperahan. Kapag kasi ang huling landing ng iyong hagdanan ay nagtatapos sa mata, ito ay maaaring makapagbigay sa iyo ng kamalasan. Ang mata kasi ay kamalasan. Huwag mo ring hahayaan na ang iyong hagdanan ay direktang nakatapat sa pintuan. Ang direktang pagkatapat ng hagdanan sa pintuan ay maaari ding makapagdulot ng kamalasan sa iyong buhay.
Kung ayaw mong danasin ang samut-saring kamalasan, ay huwag mong direktang itatapat ang iyong hagdanan sa pwesto ng pintuan para hindi pumasok ang mga negatibong enerhiya at ang papasok lamang sa iyong buhay ay puros kaswertihan. Mas mainam na ganito ang gawin mo sa iyong buhay para sa ganon ang swerte ay magpatuloy. At syempre, kapag baba mo ng hagdanan, mas mainam na walang block o negatibong enerhiya na nakaharang dyan. Kapag kasi may mga block o mga harang na maaaring mag-cause ng panganib sa iyong buhay, maaari din ang mga block na yan ay makapagdulot din ng samut-saring kamalasan. Mas mainam na malaya kang nakakaraan sa hagdanan. Walang anumang harang o walang anumang block na maaaring magdulot ng negatibo. Ang hagdanan mas mainam na wide o malapad. Mas mainam na nadadaanan mo ng husto at hindi ka nahihirapan sa pag-akyat panaog dito. Ang makitid kasing hagdanan ay maaari ding makapagdulot ng kamalasan. Kung makitid ang hagdanan mo, magiging makitid din ang pasok ng blessing sa buhay mo. Kaya't mas mainam kung ang hagdanan ay malapad at malaya kang nakakadaan dito para ang pasok at flow ng enerhiya ay maging maganda. Siyempre, huwag mo ring hahayaan na sa pwesto ng hagdanan may mga patay na halaman. Ang mga patay na halaman na yan ay maaaring maging dahilan para ang kamalasan din ay pumasok sa iyong buhay. Anumang bagay na hindi na maganda sa paningin, anumang bagay na hindi na maganda sa ating mga sistema sa buhay, ay dapat mo nang alisin para hindi makapagdulot sa atin ng kamalasan. At syempre, huwag mo ring hahayaan na sa ilalim o sa pagbaba mo ng hagdan ay makikita mo o merong nakatapat na salamin. Ang salamin kasi ay merong enerhiya na kung saan pag-flash ng swerte, agaran din itong lalabas. Kung pagbaba mo ng hagdanan, may swerteng papasok, agaran din itong tatama sa tao at kagiging kapalit nito ay negatibong enerhiya. Kaya huwag mong hayaan na sa ilalim ng hagdanan ay merong mga salamin na magpa-flash ng kamalasan. Ang salamin ay maaaring makapagdulot ng kamalasan. Ganon din ang mga pintuan na direktang nakatapat o kaya naman ang hagdanan na nasa gitna ng tahanan. Ang hagdanan na nasa gitna ng tahanan ay hindi maganda. Maaari din ito mag-cause ng kamalasan kapag ang hagdanan mo ang namamayani. Huwag mo ring hahayaan na pagbaba mo ng hagdanan, bukod sa salamin, ay meron ding mga area na maaaring magdulot ng kamalasan. Ang pag-flow ng enerhiya ay dapat nakakadaloy ng malaya. Kapag nakakadaloy ng malaya ang flow ng enerhiya, ay malaya rin ito magbibigay sa iyo ng swerte. Ngunit kapag ang enerhiyang nadadaluyan nito ay puros kamalasan, ay kamalasan din ang idudulot at ibibigay.